Good morning mga kamaster. Ayan, nandito po tayo sa area mga kamaster. Ito, ZTE. Ayan, ZTE mga kamaster. Marami kasing nag-comment sa aking video mga kamaster. Yung previous video ko, sa Piliti po ito mga kamaster. Ayan, o diba? ZTE. Ngayon mga kamaster ay i-plus natin itong ZTE. Ito po ito sa inyo mga kamaster kasi marami na nag-comment sa aking sa aking comment section. Itong klaseng na modem mga kamaster. Yan. Laging comment nga saan pa tayo makakuha ng flasher. Yung version 2. Ayan mga kamaster. Kapag magpalas po kayo dito ay dapat hindi po pwedeng hindi niyo palitan muna yung pangalan ng admin at saka wifi password. Ayan. Kapag mag-plus po mga kamaster, dapat napalitan na po ninyo yung PLDT. Ayan mga kamaster. At saka yung admin. Gawa kayo ng sarili ninyong admin dito mga kamaster. Tapos yung password na sarili ninyo. Ayan. Tipry lang. Hindi lang PLDT. Ilagay. Kasi kapag hindi natin ito palitan. Tapos na plus na. Tapos i-reset ninyo. Nandun pa rin yung PLDT na pangalan. Ayan. Nandun na. Kahit reset pa ninyo. Kahit gawin pa ninyo, flash pa ninyo ulit, hindi na. Yan, hindi na. Palitan muna yung admin password at saka wifi password. Tapos plus. Ayan, basta. Pass. Ayun mga kamaster, ay itatry na natin. Yan. Screen record lang po ito mga kamaster para maipakita ko sa inyo kung paano. Ayan. Kasi maraming nag-comment sa aking video. Yung isang video, nandun kami sa area. Sa iba dyan na nagtatanong nga, sir, kailangan ka ulit mag-vlog. Parang busy ako mga kamaster. Yan sa area. Ayan, busy ako sa area. Karon, ngayon, pa-plus natin. Pakita ko sa inyo paano. Ngayon mga kamaster ay punta tayo sa Google Chrome. Tapos type natin ang HTTPS. Ayan, may slash mga kamaster. Dapat lagyan ng HTTPS 192.168.1.1. Ayan mga kamaster ay lumabas na po yung admin dito at saka hinihingi siya ng username at saka password. Ang full admin dito mga kamaster ay ilagay ko sa description sa baba yung link. Ayan mga kamaster para copy-paste lang ninyo. Ayan. Ngayon ilagay natin yung full admin na ZTE mga kamaster. Ayan. Ayan mga kamaster, napansin niyo yung PLDT, yung may logo. Ang lalabas dyan mga kamaster ay ZTE na. Hindi na po yung PLDT. Mamaya pagkatapos ng flash. Ito na mga kamaster, mag-login muna tayo para makapasok tayo sa admin. Tapos mga kamaster, nakapasok na tayo. Pero hihingi siya ng bagong admin at saka bagong wifi password. Ayan mga kamaster. Ang gawin natin dito mga kamaster ay gawa tayo ng admin at saka wifi password para makapasok tayo ng dashboard ng PLDT. Ayan. Ayan mga kamaster, dito na po tayo sa dashboard ng PLDT ZTE modem. Ayan. Next natin gawin mga kamaster ay mag-login tayo ulit ng username at password sa ating wifi kasi bago na po yung wifi mga kamaster kasi pinalitan na natin. Ayan, yung ang default password ng PLDT. Mag-login muna tayo sa bagong password sa wifi. Ayan. Ayan mga kamaster, nakapasok na po tayo sa dashboard ng PLDT. Next natin gawin mga kamaster ay may nakikita kayo dito ng internet. Ayan, internet mga kamaster. Click ko lang yun. Tapos, punta tayo sa baba. May WLAN SSID configuration. Click natin ito mga kamaster. Ayan, ito na po yung password natin mga kamaster. Nilagay, di ba? Dito tayo magpalit ng password. Ayan. Bago po kayo magpalit ay punta muna kayo sa kasi nalock po yan mga kamaster, nalock. Punta kayo sa WLAN ban sharing. Ayan, dito na po tayo sa ban sharing. Dito kayo magpalit ng wifi password at saka wifi name.
sa inyong modem. Kailangan mga kamaster bago tayo mag-plus ay palitan natin lahat para mag-permanent na po ito mga kamaster. Kahit i-reset pa yung modem, hindi na po babalik ng PLDT. Kasi pag hindi natin palitan muna yung password at saka wifi password, ay pag mag-reset sila mga kamaster, pabalik din yung PLDT. Ayan. Dapat talaga na palitan muna bago flash. Ayan. Tulad ng sinabi ko sa intro kayo na mga kamaster. Mga kamaster, mag-start na po tayo mag-flash. Ayan. Ipakita ko po sa inyo. Sana po sundan lang po ninyo hanggang dulo. Ayan mga kamaster, click ninyo yung management and diagnose. Tapos, punta kayo sa system management. Ayan mga kamaster. Tapos, may makita kayo ditong software upgrade. Ayan, software upgrade. Ayan, makita yung master. Click mo lang yan at tapos may nakikita kayo ng choose file. Ayan, choose file mga kamaster. Yan sa ibaba. Click po ninyo yung choose file. Ayan. Tapos makapunta kayo dito. Tapos hahanapin ninyo yung file ng firmware ng GTE. Ayan, mga kamaster. Hinahanap ko mga kamaster yung GTE. Ayan mga kamaster, ito na po yung GTE firmware. Click po ninyo yung mga kamaster, yung nasa itaas. Ayan na firmware. Ayan, pag click po ninyo yan mga kamaster, are you sure to upgrade? Ayan, click OK mga kamaster. Ayan, tapos maghintay lang kayo mga kamaster kasi nag-upload na po yung firmware. Ayan, i-pass forward natin mga kamaster. Ayan mga kamaster, software upgrading completed na mga kamaster. Maghintay lang po tayo mga kamaster kasi nag-restart po yung modem natin. Ayan, basta ganito mga kamaster. Pag mabalik na yung modem mga kamaster, kunin kayo ulit sa wifi. Ayan, para makapasok tayo ulit. Pag nakapasok na po tayo mga kamaster sa wifi, ay type natin ulit yung IP niya mga kamaster. 192.168.1.1. Lagyan ng slash mga kamaster ha. Ayan, lagyan ng slash. Ngayon mga kamaster ay mag-login na po tayo. Ayan. Ito mga kamaster ay yung admin dito mga kamaster ay yung pinalitan natin na admin. Ayan, yung bagong admin na mga kamaster. Ayan, tapos click po ninyo yan mga kamaster. Ayan, tapos ito po yung lalabas. Wala na po yung PLDT mga kamaster. Ang nakalagay na lang sa gilid mga kamaster ay GTE. Ayan mga kamaster, di ba? Gumagana po yung flash natin mga kamaster. Itong modem na ito mga kamaster ay na-flash na. Ayan. Kanina ay may PLDT. Ngayon wala na. Ang nakalagay mga kamaster, GTE na. Ayan mga kamaster. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking video. At sana huwag po natin kalimutan na mag-subscribe. Ayan mga kamaster. Marami pa tayong i-explore mga